Ano ko naman, bakit nasama yung condition na yon sa storya? Tapos hindi naman pala severe. And anong significance nun sa kwento? Kasi dati pa ako talaga sa dyslexia, yung interested sa topic na dyslexia because I have a cousin na parang naging best friend ko siya. We grew up together. Tapos ganun siya, parang growing up, hirap siya magbasa. So ang tingin ng lahat sa kanya mahina, parang ganun. Parang sorry for the word, pero parang ang tawag sa kanya bobo. Akala ng lahat bobo siya, ganun, parang ganun. But syempre bilang kaibigan, best friend ko siya, we grew up together. Tinitingnan ko yung mga nuances niya. Bakit nga ganun? Parang delayed yung speech, delayed yung paggaling niya ng pagbabasa. Tapos dun nung pa-check up, dun na-realize na, dun ko unang na-encounter yung term na dyslexia. Na may ganun pala siyang condition. So hindi siya bobo, hindi siya mahina. It's just that meron siyang different condition. And then, isa pa sa mga naging inspiration ko was when I watched Taare Zameen Par. Isa Bollywood film. It's about a kid na may dyslexia. Doon ako lalong na-interest sa ganitong ano. So, nung inaayos ko to, sabi ko parang ang gandang i-touch kasi hindi siya widely known. Parang akala lang natin minsan, actually yung sinasabi na 5%, yun yung mga reported. Pero apparently, merong mga, syempre yung nahihiya na aminin na dyslexic sila, ganyan. So yun po. So gusto ko siyang sa film na to ma-tackle kahit papano yung papano ma-inlove ang isang dyslexic person. Parang ganun. Okay. Thank you. If ever, bago ko tanungin si Francine, meron pong input si Direk. Direk Chris? Okay. Okay. Francine, tanong ko lang kay girl. So, syempre, di ba maraming nagpa-follow sa'yo and kino-consider ka as idol. Pero itong character mo, ano yung naka-proud ka sa kanya? What made you feel proud of her? Oh my gosh. Oh my gosh. May sagot po ako, pero parang, paano ko ba ito, Opo, Abangan may na sagot, lang. may sagot po ako talaga. Gusto ko po sabihin, pero masuspoil ko po yung buong story. Sorry po. Gusto ko po yung tanong nyo kasi parang sobrang wala namang kwenta si girl. Siya lang si she who must not be named, di ba? Opo, pero may lalim din naman po siya. It's just that, ang masasabi ko po, yun yung mystery ng pelikula po namin. Nanggagaling sa aming lahat. Yung sa akin po kasi, parang siya yung pinaka-mysterious box ni James eh. Ako lang yung nangungulit talaga sa kanya. And as much as I want to answer that question, hindi ko po masabi talaga. Pero thank you iimbitahan po po. niya kay Abangan. Siguro ako po, kung anong proud ako sa character niya. Siguro para wala akong ma-spoil. Siguro minsan hindi natin alam na nasa atin yung key para yung taong yon is maliwanagan. So, minsan nasa sa atin yun. Para sa kaibigan natin. So, yun lang. Hindi naman siya spoiler. So, maliwanagan o mas malalo ba akong masaktan? You So, are the parang light, ganun. ganon. So, mas lalo ko bang ma-realize na pagkakamali ko. So, maraming ganun eh. So, na-appreciate ko lang siya yung parang Ilaw. siya yung magiging Susi kahit daw eh, susi. hindi ko siya talaga kilala. Actually po, yung ginagawa po namin tong film talagang walang pangalan. Late ko rin nalaman yung pangalan. So, pati ako na bighani. So hindi talaga hindi Girl wala. po talaga, as in Girl girl. lang talaga. Girl lang talaga siya, si girl. So, tawag po sa kanya sa set, girl. Asan si girl? Asan si girl? Ganun. Okay. Thank you, boy and girl. James and girl. James and girl. James and girl. Okay? So thank you so much from Radar PH. And now, let's pass on the mic from Big Speaks. Bix? Hi. Balikan lang natin yung tanong ni Jeffrey. Oo. Ano masasabi mo doon? Ano reaction, Francine, doon sa sinabi ni Seth na handa siyang pagpagamit yung apelyido niya? Grabe talaga itong tanong si Bix. Binalik niya eh. Yes. Call a friend. Parang kompleto na yung story. Yung reaction. Ibibigay yung pangalan Oo. in real life?
Ready, Apelido. ready niya ipaibigay yung apelido in real life. In real life? What? Yun yung reaction niya. In real life, sa movie. In real life na. In real life na. Pero, hindi, I would say, Will you accept well, it? to hear that from someone that you know, for a very long time, or siguro po wait lang. Ayun na lang. Hindi po, to hear that, syempre parang bilang babae, and ang rare kasi nun sa panahon ngayon, parang, sana naman hindi joke, no? Ay! Sana daw hindi joke na ipapahiram yung apelido niya sa'yo. I mean, kasi hindi naman po forever na bata tayo. Darating yung panahon na at some point you have to settle down and choose a life, choose a person na kasama mong tumanda, di ba? All I'm saying is, I appreciate that. If that's for me, I don't know. Yun lang. Ayoko na magsalita. So, Seth, ikaw, nagjo-joke ka ba nung sinabi mo yung kanina? Ay, grabe talaga si Vix. Tumatalbog lang yung questions eh. Ang balik ni Vix, in connection to Jeffrey, Seth, nagjo-joke ka ba nung sinagot mo yung tanong ni Jeffrey? Yeah. Nung sinabi mo yung kanina. Hindi. Ano kasi, syempre hindi ko babawin, hindi po ako babawi ng salita. Syempre, maganda naman yun, di ba, na sino bang may ayaw? Pero syempre, hindi lang naman ganun kadali-dali yun. Ngayon sa panahon po natin, dapat mas sineseryoso yung bagay-bagay. Kasi po, maraming distraction na sa mundo. Mabilis po ang pacing ng mga the hype. Hindi lang sa social media nangyayari, pati po sa love. Mabilis mawala ng gana sa panahon ngayon. So, hindi po siya basta-basta. And para po sa akin bilang lalaki rin, hindi ko basta-basta bibitawan o hihingin yung ganung pagkakataon kay Francine. Lalo na kung hindi ko pa masyado naiisip yung ganung bagay. Kung hindi pa niya masyado naiisip yung ganong Pero bagay. naisip ko na siya. naiisip mo na. Ay! Hindi pa masyado. Di ba? Nililipad ka ko nga mabuti eh. Nililinaw ko lang. Siyempre, nasabi ko nga eh. Kaya naisip ko siya, kaya ako nasabi. Pero yun po, hindi ko pa siya... alam po namin kung nasaan kami. Same page po kami kung nasaan kami ngayon. So, Saan? Anong page yan? Anong page number? introduction. Pero yun, wala... Ako po, 23. Siya, 22. So, long way pa. Meron pa kaming mga dreams. Marami pa kaming pangarap. And, pero, hindi namin papabayaan yung mga puso namin. Same time. We're happy na nagtatrabaho kami ng dalawa kami, magkatrabaho kami, same dream, same path. So, kung saan tayo dali ng panahon, siguro naman, di natin mapipigilan yon kung ano talagang mangyayari. That's it. Yeah. Pero maganda naman pakinggan yung Mr. and Miss Fede yun eh. Tingin Maganda mo. ba guys? Diba? Sinuportahan talaga kita, Vix, ah. Francine Fedeli, no? Di ba? IF na So, ang F. pangalan niya na Francine Diaz. Fedeli. Hindi ko sinabi ha. Hindi ko sinabi. Sabi nga naman ng OST, libre mahibang. Di ba? Yeah, wala pa tayo sa ganung part. And siguro kung dadating tayo sa part na yon, ako po ang pinaka-excited sa lahat. Wow. Kung dadating man sa part na yun. And sana po masaksiyan natin yun kasi isa yun sa parang pinaka-milestone na lalo na't magkatrabaho kami. Kung marating namin yun, di ba? So, ngayon, eto kami. Pero nakakatuwa pa dito sa pelikula na ito, nagsama-sama yung mga artista ng iba't ibang networks. So, ang tanong ko para sa... Let's go, Vix. Para sa supporting cast,